Gulantang ang bansang Hapon. Hindi nila kailanman inakala na ganito na pala kaunlad ang Pilipinas. Tila ba gumuho ang kanilang kinagis ng mundo, hindi nila sukat akalain ang antas ng pag-unlad na narating ng bansang ito. Sa sandaling lumapag sa Pilipinas ang eroplanong lulan ang 300 guro mula sa iba't ibang panig ng Hapon, isang di kapanipaniwalang tanawin ang bumungad sa kanilang mga mata. Pagkatapos lamang ng isang linggong paglilibot para sa isang educational tour, may ilang napaluha at nagsabing ayaw na nilang bumalik sa Hapon. Nang kumalat ang kwento ng kanilang karanasan sa buong bansa, isang dambuhalang interes ang biglang sumiklab. Ang mga tiket sa eroplano patungong Maynila ay naubos sa isang iglap na nagbunsod sa biglaang pagdaragdag ng mga flight. Sa huli, maging ang CNN ay napilitang bigyan ito ng masusing pansin at pag-uulat. Ano nga ba ang kanilang nakita at naramdaman sa Pilipinas? Mula ngayon, hayaan ninyong isalaysay ko ang kwento ng di malilimutang paglalakbay na iyon. Magandang araw! Ako si Sato Yukiko, isang guro ng wikang Hapon sa isang pampublikong paaralan sa Tokyo sa loob ng mahigit 30 taon. Ang hapong iyon ay para sa isang karaniwang pagpupulong ng National Federation of Educators. Ngunit ang kapaligiran ay mas masigla kaysa dati, dahil ang bulwagan ay puno ng 300 guro mula sa iba't ibang dako ng bansa. Sa malaking screen sa itaas ng entablado, nakasulat ang mga salitang pag-aanunsyo ng destinasyon para sa taunang International Study Tour. Bumilis ang tibok ng aking puso. Sa loob ng 30 taon kong pagtuturo, hindi pa ako nabigyan ng pagkakataong makasama sa isang study tour sa ibang bansa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, lumitaw ang malalaking titik sa screen, Maynila, Pilipinas. Tinitigan kong muli ang screen. Tama nga, nakasulat talaga roon ang Pilipinas. Isang kolektibong buntong hininga ng pagkadismaya ang umalingaw mula sa iba't ibang sulok ng bulwagan. Sa totoo lang, ako man ay nakaramdam ng matinding pagkabigo sa kaibuturan ng aking puso. Inaasahan ko kasing makapunta sa isang bansa sa Europa na may progresibong sistema ng edukasyon o kaya isa-isang nangungunang paaralan sa Amerika. Halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas maliban sa masasarap nitong pagkain, magagandang tanawin o mga teleseryeng kinagigiliwan ng mga mas batang guro. Ang imahe ng isang bansang may progresibong edukasyon ay hindi kailanman pumasok sa aking isipan. Agad na nanlamig ang kapaligiran sa bulwagan. May mga bulong-bulungan ng pagkadismaya mula sa mga upuan sa likuran. Isang batang guro na nakaupo sa harap na hilera ang napailing na lamang. Muling hinawakan ng aming direktor ang mikropono at ipinaliwanag na ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay kasalukuyang binabantayan ng buong mundo sa mga nakalipas na taon. Lalo na sa larangan ng digital education sa ilalim ng polisiyang Digital Philippines at ng in-depth computerization program. Ngunit nanatiling malamig ang atmosfera sa bulwagan. Pagkatapos ng pagpupulong, habang naglalakad sa pasilyo, nakasalubong ko ang isang kaibigang guro mula sa Osaka. Bakas din sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Nagkatinginan lang kami, walang anumang salitang namutawi. Sa isang tingin pa lang, alam na naming pareho ang aming nararamdaman. Habang nakasakay sa tren pauwi, nakatanaw ako sa labas ng bintana. Ang pamilyar na tanawin ng Tokyo ay mabilis na lumilipas, ngunit ang aking isipan ay puno ng magulong mga kaisipan. Ito ang aking unang pagkakataon na makasama sa isang study tour sa ibang bansa sa loob ng 30 taon. Magiging makabuluhan kaya talaga ang panahong ito. Pagdating ko sa bahay, ikinuwento ko sa aking asawa ang nangyari. Nagtaka rin ang kanyang mukha nang marinig niya ang salitang Pilipinas. Halos wala kaming alam tungkol sa bansang ito, maliban sa ito'y isang kalapit bansa na may mabilis na pag-unlad sa ekonomiya. Kinaumagahan, Lunes, hindi rin naiba ang kapaligiran sa faculty room. Nagtipon-tipon ang mga gurong napili para sa study tour sa Pilipinas, ngunit walang sinuman ang mukhang nasasabi. Ang pakiramdam ay tila isa lamang itong sapilitang trabaho. Noon, isang batang guro ang lumapit na may hawak na cellphone. Ipinapakita sa screen ang isang video ng isang paaralan sa Pilipinas. Ang mga pasilidad sa silid-aralan ay mukhang mas malinis kaysa sa inaasahan, ngunit naisip ko sa aking sarili na marahil ay video lamang iyon. Tiyak na iba ito kapag nakita na sa personal. 2 linggo bago ang aming pag-alis, dumating ang isang makapal na dokumento mula sa Ministry of Education.
Naglalaman ito ng mga detalye tungkol sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas, mga pasilidad sa paaralan, at ang sitwasyon ng digital education. Nabasa ko roon ang maraming impormasyon na ikinagulat ko, tulad ng pagkakaroon ng high-speed internet sa lahat ng paaralan sa buong bansa at ang pamamahagi ng tablet sa bawat mag-aaral. Ngunit kalahati pa rin ang aking paniniwala. Ang mga numero sa papel ay maaaring malayo sa katotohanan. Gabi bago ang aming pag-alis, nakahiga ako habang nakatitig sa kisam. Ang bigat ng 30 taon ng pagtuturo ay tila nakadagan sa aking mga balikat. Ano kaya ang magiging kahulugan ng study tour na ito sa natitirang bahagi ng aking propesyon? Sa totoo lang, wala akong inaasahan. Inisip ko na lang na para itong isang linggong bakasyon sa ibang bansa. Ngunit hindi ko pa alam noon na ang paglalakbay na ito ang yayanig sa aking pananaw bilang isang guro sa loob ng 30 taon, at ang bansang nagngangalang Pilipinas ay magiging lubos na kaiba sa lahat ng aking mga haka-haka. Maaga pa lang ay abala na ang Narita Airport. Ang 300 guro mula sa iba't ibang panig ng bansa ay nagtipon-tipon, kaya't ang pila sa check-in counter ay napakahaba at hindi na matanaw ang dulo. Dahan-dahan kong hila-hila ang aking maleta papunta sa pila. Ang mga mukha ng ibang guro sa paligid ko ay hindi naiiba sa akin. Isang lalaking guro na nasa edad 60 mula sa Osaka ay walang tigil sa paghikab, habang ang isang babaeng guro mula sa Fukuoka ay nakasandal sa kanyang maleta, nakatingin sa malayo na tila blanko ang isip. Lahat ay mukhang pagod. Ang pakiramdam ay tila isang obligasyon kaysa sa isang masayang paglalakbay. Pagkatapos ng check-in at pagdaan sa duty-free zone, umupo ako sa isang cave upang magkape. Mula sa bintana, tanaw ko ang mga eroplanong nakahilera sa runway. Mga 6 na oras pa at darating na kami sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi naman ganoon kalayo, ngunit mabigat ang aking pakiramdam. Nang oras na para sumakay, naglakad ako sa pasilyo patungo sa boarding gate. Binati ko ang ilang kilalang guro, ngunit lahat sila ay nagbigay lamang ng pilit na ngiti. Kahit na tinawag itong isang key study tour sa ibang bansa, ang pakiramdam ay mas katulad ng isang sapilitang group tour. Sumakay ako sa eroplano at umupo sa aking pwesto. Ikinabit ko ang aking seatbelt at tumingin sa labas ng bintana. Katabi ko ang isang babaeng guro na nasa 50 taong gulang mula sa Kyoto. Nagbatian kami ng bahagya, ngunit hindi na nagpatuloy ang aming usapan. Bawat isa sa amin ay abala sa sariling pag-iisip, tahimik na naghihintay sa pag-angat ng eroplano. Dahan-dahang gumalaw ang eroplano sa runway at unti-unting bumilis. Sa sandaling umangat ito sa himpapawid, ang aking katawan ay bahagyang napahilig sa likod. Ang lupain ng hapon ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan nang nawala sa gitna ng mga ulap. Isang anunsyo sa eroplano ang umalingaw sa wikang Hapon, Filipino at Ingles. Ang tono ng wikang Filipino ay mas malambing at magalang kaysa sa aking inaasahan. Ang uniforme ng mga flight attendant ay simple ngunit elegante. Ang unang impresyon ko ay hindi masama. Pagkalipas ng halos 1 oras, inihain ang pagkain. Ito ay isang maliit na bento box na may lamang kanin, isang bersyon ng adobong manok, at ilang tuyong mangga na maganda ang pagkakaayos. Tinikman ko ito at natuklasan kong ito ay mas sariwa at masarap kaysa sa inaasahan. Malambot ang kanin at sariwa ang mga sangkap. Nang magsimulang bumaba ang eroplano, bahagyang nanakit ang aking mga tainga. Nagsimulang bumilis ng kaunti ang tibok ng aking puso, hindi ko sigurado kung dahil ba ito sa kaba o sa pananabik. Tinitigan ko na lamang ang tanawin sa labas ng bintana at hinintay ang paglapag. Nang dumampi ang mga gulong ng eroplano sa runway, isang malakas na tunog ang narinig kasabay ng paghilig ng aking katawan paharap. Dahan-dahang bumagal ang eroplano at malinaw na lumitaw ang mga gusali ng Ninoy Aquino International Airport. Napakalaki nito. Isang dambuhalang istruktura ng salamin at bakal ang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sa sandaling humakbang ako palabas ng pinto ng eroplano, isang mainit at mamasa-masang hangin ang sumalubong sa aking mukha. Sa wakas, narito na ako sa lupain ng Pilipinas. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa terminal, sa magkabilang gilid ay may malalaking digital screen na nagpapalabas ng mga larawan ng iba't ibang tanawin sa Pilipinas, mula sa mga dalampasigan ng Palawan hanggang sa mga hagdan-hagdang palayan ng Banao, na sinasaliwan ng malumanay na musikang Pilipino.
Ang kisame ay yari sa salamin, kaya't natural na pumapasok ang liwanag. Napahinto ako at tumingala. Bagamat moderno rin ang mga paliparan sa hapon, ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganitong kaluwag at liwanag na pakiramdam. Habang papunta sa immigration, isang puting robot ang gumalaw palapit sa amin. Ito ay may taas na halos 150 sentimetro. Huminto ang robot sa aming harapan at nagsalita sa malinaw na wikang Hapon, "Maligayang pagdating po. Ang immigration ay sa direksyong ito. Naway maging maganda ang inyong paglalakbay." Ang guro mula sa Kyoto ay napaatras sa gulat. Ako man ay nagulat din. Hindi ko inasahan na ang isang robot ay makapagbibigay ng impormasyon sa ganitong natural na paraan. Pagdating sa immigration, may mga nakahilerang automated gates. Ito ay isang sistema kung saan otomatikong bubukas ang gate kapag nascan ang pasaporte at fingerprint, kaya hindi na kailangang pumila. Nang ako na ang susunod, isinkan ko ang aking pasaporte at agad na lumitaw ang aking impormasyon sa screen. Pagkatapos ay isinkan ko ang aking fingerprint at bumukas ang gate kasama ang mensaheng, "Maligayang pagdating." Ang buong proseso ay wala pang 30 segundo. Pagkalabas sa gate, isang mas kahangahangang tanawin ang bumungad sa akin. Ang buong paliparan ay puno ng mga dayuhang turista. May mga pamilyang tila mula sa Europa, mga batang magkasintahan mula sa Timog Silangang Asya, at mga negosyante mula sa gitnang silangan. Isang tunay na internasyonal na pagtitipon. Isang komite mula sa Department of Education, DepEd, ng Pilipinas ang naghihintay sa amin. May hawak silang malaking banner na may magandang pagkakasulat sa wikang Hapon at Filipino, "Maligayang pagdating, mga guro mula sa Hapon." Isang lalaking opisyal na nasa 40 taong gulang, si Paolo Reyes, ang lumapit at magalang na yumuko. "Mahaba po ang inyong naging biyahe, siguradong pagod kayo. Sa loob ng 1 linggong ito, gagawin namin ang lahat upang maging komportable kayo." Ang kanyang pagsasalita sa Hapon ay halos perpekto, sinabi niyang dati siyang nag-aral sa Hapon. Sinundan namin ang mga opisyal palabas ng paliparan, kung saan may 5 malalaking bus na naghihintay. Bawat bus ay may karatulan na delegasyon ng mga gurong Hapon. Pag-akyat sa bus, sa bawat upuan ay may nakahandang bote ng tubig, kaunting merienda, at isang gabay na libro tungkol sa Maynila. Umalis ang bus mula sa paliparan patungo sa sentro ng Maynila. Sa magkabilang gilid ng expressway ay walang katapusang hanay ng mga modernong matataas na gusali. Napakaganda ng mga ilaw ng Maynila sa gabi. Ang mga ilaw mula sa mga neon sign at mga gusali ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Ang gurong katabi ko ay nakatingin sa labas ng bintana at bumulong, "Mas maunlad pa kaysa sa inaasahan ko, ano?" Sang-ayon ako sa kanya. Ito ay mas moderno at mas organisado kaysa sa aking inakala. Pagkalipas ng 1 oras, dumating kami sa isang 5-star hotel sa gitna ng lungsod. Sa sandaling pumasok kami, namangha ako sa marangyang chandelier at sa sahig na gawa sa marmol. Isang pangkat ng mga staff na nakasuot ng eleganting Filipiniana at barong Tagalog ang sumalubong sa amin, magalang na yumuyuko. "Magandang gabi po. Naway maging kaaya-aya ang inyong pananatili." Ang kanilang magalang na kilos ay nag-udyok sa akin na yumuko rin bilang tugon. Natanggap ko ang susi ng aking silid sa ika-15 palapag. Pagbukas ng pinto, may isang platter ng mga sariwang prutas at isang set ng herbal tea na maganda ang pagkakaayos. Mayroon ding isang maliit na card na nakasulat sa Hapon, "Buong puso naming tinatanggap ang delegasyon ng mga guro mula sa Hapon." Binuksan ko ang bintana at tumingin sa labas. Ang tanawin ng Maynila sa gabi ay bumungad sa aking mga mata. Ang ilog Pasig ay umaagos sa gitna ng lungsod, at ang magkabilang pampang nito ay puno ng kumikinang na mga ilaw na abot tanaw. Ang mga skyscraper ay matatayog na nakatayo, tila inaabot ang kalangitan. Umupo ako sa kama at binalikan ang mga nangyari sa araw na iyon. Ang mga makabagong pasilidad ng EV, ang robot na gabay, ang mga automated gates, at ang marangyang hotel na ito, lahat ay higit pa sa aking inaasahan. Ang ideya na ganito pala ang Pilipinas ay nagsimulang mabuo sa aking isipan. Kinaumagahan, pagkatapos ng almusal sa hotel, sumakay kami sa bus patungo sa isang pampublikong high school sa Maynila. Nang huminto ang bus sa harap ng paaralan, isang modernong 3 palapag na gusali,
ang punong guro at ang kanyang bisepresidente ay nakatayo na upang salubungin kami. Pareho silang nakasuot ng pormal na kasuotan. Ang punong guro ay bumati sa amin sa matatas na wikang Hapon. Sinabi niyang dati siyang naging exchange teacher sa Hapon sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ng kaunting salu-salo sa kanyang opisina, opisyal na nagsimula ang school tour. Ang una naming pinuntahan ay isang karaniwang silid-aralan. Sa sandaling bumukas ang pinto, napanganga ako. Sa harap ng silid-aralan ay may isang malaking electronic smartboard. Sa mesa ng bawat mag-aaral, may nakalagay na tablet. Nang magpadala ang guro ng isang file sa pamamagitan ng kanyang tablet, sabay-sabay na lumitaw ang parehong impormasyon sa screen ng bawat mag-aaral. Ang mga estudyante ay natural na gumagamit ng kanilang mga tablet para magsulat ng mga tala. Wala akong nakitang papel na aklat-aralin. Lahat ay nasa digital format. Sa kisame, may isang maliit na display na nagpapakita ng temperatura, halumigmig, antas ng SAE 2.5 at carbon dioxide sa silid-aralan sa real time. Ipinaliwanag ng punong guro kung matukoy ng sistema na bumaba ang kalidad ng hangin, otomatikong gagana ang ventilation system. Ang sumunod na silid ay ang science laboratory. Mayroong sapat na mikroskopyo at mga kagamitan sa eksperimento para sa bawat mag-aaral na nakatago sa kanilang mga personal na kabinet. Ngunit ang pinakanakamamangha ay ang cafeteria. Ang kusina ay napapalibutan ng salamin, kaya't kitang-kita ang buong proseso ng pagluluto. Ang mga kusinero ay nakasuot ng uniforme, maskara at guwantes, alinsunod sa mga pamantayan ng kalinisan. Ang bodega ng mga sangkap ay may otomatikong sistema ng pagkontrol sa temperatura at halumigmig. Ipinaliwanag ng isang nutritionist, lahat ng sangkap ay inihahatid tuwing umaga. Gumagamit lamang kami ng mga sangkap na may organic certification, at mayroon kaming datos sa mga allergy ng bawat mag-aaral upang makapaghanda ng mga personalized na pagkain. Sa isang computer screen, nakaayos ang datos ng allergy ng bawat mag-aaral. Bukod dito, mayroon ding salad bar kung saan maaaring kumuha ang mga mag-aaral ng mga gulay na gusto nila at may mga sariwang prutas araw-araw. Ang tour ay nagtapos sa faculty room. Sa mesa ng bawat guro, may 2 malalaking computer monitor. Lahat ng gawain, mula sa pag-check ng attendance, pag-compute ng mga grado, hanggang sa mga tala ng pagpapayo sa mga magulang, ay ginagawa sa pamamagitan ng isang digital system. Halos wala akong nakitang papel na dokumento. Sinabi ng punong guro, mahalaga na hindi masayang ang oras ng mga guro sa mga gawaing papel upang mailaan nila ang kanilang buong atensyon sa pagtuturo sa mga mag-aaral. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Iyon ang pinakatamang salita. Nang papalabas na kami ng paaralan, nagkatinginan kami ng iba pang mga guro. Lahat kami ay iisa ang iniisip. Ipinagmamalaki ng Hapon na isa itong bansang may progresibong edukasyon, ngunit ang Pilipinas ay mas nauna pa ng isang hakbang. Sa Hapon, dumalo kami sa isang palitan ng karanasan, kasama ang mahigit 200 gurong Pilipino. Sa aking mesa ay may 3 guro ng Filipino mula sa Maynila at 1 guro mula sa Cebu. Lahat sila ay nasa edad 30 hanggang 40. Nagsimula kaming mag-usap ng impormal. Si E. Jose, isang guro mula sa Maynila, ang unang nagsalita. Lubos po naming hinahangaan ang sistema ng edukasyon sa Hapon, lalo na ang pagtuturo ng disiplina sa pang-araw-araw na buhay ng mga mag-aaral. Ito ay isang bagay na dapat naming matutunan. Nagulat ako sa kanyang pagpapakumbaba dahil sa nakita ko ngayong araw, tila mas moderno ang mga paaralan sa Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang aming usapan, nalaman ko ang tungkol sa sistema ng propesyonal na pag-unlad para sa mga guro sa Pilipinas. Kinuha ni Gianji Maria ang kanyang tablet at ipinakita sa amin ang isang app na para lamang sa mga guro. Dito, nakaayos ang mga materyales sa pagtuturo, mga case study, at mga gabay sa pagpapayo sa mga mag-aaral. Ang lahat ng guro ay kailangang sumailalim sa mandatoryong pagsasanay na hindi bababa sa 60 oras bawat taon, na karamihan ay online, kaya't ito ay maginhawa at hindi limitado sa oras at lugar. Isang guro mula sa Cebu ang nagkwento, sa simula po, pakiramdam ko ay isang pabigat, ngunit nang masubukan ko na, ang mga nilalaman ay agad na magagamit sa pagtuturo, lalo na ang paggamit ng mga digital tools. Mas naging interesado ang mga mag-aaral.
Ikinuwento rin nila ang paraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa mga magulang, na karamihan ay sa pamamagitan ng isang application na nagbibigay daan sa mga magulang na regular na malaman ang pag-unlad at pag-ugali ng kanilang mga anak. Ang transparency ay lumilikha ng tiwala pagtatapos ni Jose. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Naramdaman ko ang profesionalismo at dedikasyon ng mga gurong Pilipino, at kasabay nito, nakita ko kung gaano sila sinusuportahan ng sistema ng edukasyon. Ang mahusay na edukasyon ay hindi lamang nagmumula sa dedikasyon, kundi kailangan din ng isang mahusay na sistema upang suportahan ito. Ito ang aking natutunan. Nang gabing iyon, pagkatapos bumalik sa hotel bandang 9:00, naligo ako at humiga, ngunit hindi ako makatulog. Ang mga imahe mula sa maghapon ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang mga kalsada sa Maynila ay maliwanag pa rin. Bigla kong naisip na maglakad-lakad, ngunit nag-alinlangan ako. Mahigit 10:00 na ng gabi. Mapanganib bang maglakad mag-isa sa ibang bansa? Maging sa hapon, bihirang-bihira akong maglakad mag-isa sa gabi. Nag-alinlangan ako ng ilang sandali bago nagpa siyang tumawag sa front desk upang itanong kung ligtas bang maglakad sa paligid ng hotel. Sumagot ang isang staff na may masayang tinig, "Opo, sirang-sira po. Napakaligtas po sa lugar na ito. Mayroon ding convenience store sa malapit. Mag-enjoy po kayo sa inyong paglalakad." Nagpalit ako ng kaswal na damit at lumabas ng hotel bandang 11:00. Binati ako ng staff sa lobby, "Enjoy your walk, ma'am." Ang kanyang natural na kilos ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Paglabas ko ng pinto ng hotel, ang mga ilaw mula sa mga poste sa kalsada ay nagbibigay liwanag sa buong paligid. Ang mga bangketa ay malinis at maayos. May mga maliliit na parke sa iba't ibang lugar, at mas maraming tao kaysa sa aking inaasahan. Kahit gabi na, ang mga kalsada ay buhay na buhay pa rin. Naglakad ako ng ilang sandali at nakita ko ang isang kahanga-hangang tanawin. Isang babae na nakasuot ng jogging attire ang nag-i-jogging mag-isa. Nakasuot siya ng earphones at tumatakbo ng may kumpiyansa. Isang tanawin na bihira mong makita sa hapon. Isang babaeng nag-i-jogging mag-isa ng 11:00 ng gabi. Nagpatuloy ako sa paglalakad at nakakita ng isang batang mag-asawa na dahan-dahang nagtutulak ng stroller. Ang sanggol sa stroller ay mahimbing na natutulog. Huminto ako at pinagmasdan ang tanawin na iyon. Inilalabas nila ang isang sanggol sa gabi na may ganoong kaswal na ekspresyon. Gaano kaligtas ang bansang ito? Pagkalipas ng mga 15 minuto, nakakita ako ng isang convenience store na maliwanag ang ilaw. Sa karatula, nakasulat, "Bukas 24 oras." Pumasok ako. Isang batang babaeng empleyado ang bumati sa akin ng masaya, "Good evening, ma'am." Kahit gabi na, wala siyang bakas ng pagod. Tiningnan ko ang mga produkto sa loob ng tindahan. May mga ready-to-eat meals, instant noodles, inumin, ice cream, at merienda. Kumpleto ang lahat. Lalo na ang mga ready-to-eat meals, nakakamangha ang dami ng pagpipilian. Bumili ako ng isang bolang sinigang at isang karton ng gatas, at umupo sa mesa sa labas ng tindahan. Nang tikman ko ito, nalaman kong napakasarap nito. Malambot ang kanin at sariwa ang mga sangkap. Hindi ka panipaniwala na ang ganitong kalidad ng pagkain ay mabibili sa isang convenience store. Nagtagal ako roon ng mga 30 minuto bago nagpa siyang bumalik sa hotel. Sa aking pagbabalik, muli akong tumingin sa paligid. Ang mga tao ay malayang naglalakad. Lahat ay nag-i-enjoy sa isang ligtas at malayang gabi. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Sa huling umaga, habang nag-iimpake ng aking mga gamit, nilibot ko ng tingin ang silid. Hindi ako makapaniwala na aalis na ako sa lugar na ito. Huli kong tinanaw ang Maynila. Ang sikat ng araw sa umaga ay kumikinang sa ibabaw ng tubig ng Ilog Pasig. Pagbaba ko sa lobby, ang ibang mga guro ay mayroon ding malungkot na ekspresyon. Sa bus patungong Divay, lahat ay tahimik. Ang kapaligiran ay lubos na kaiba sa aming pagdating. Pag-akyat sa eroplano at pag-upo sa aking pwesto, tumingin ako sa labas ng bintana. Inaalala ang unang araw na dumating ako rito. Noon, wala akong anumang inaasahan o interes. Ngunit ngayon, iba na. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking mga pisngi. Sinubukan kong punasan ito dahil sa hiya, ngunit patuloy pa rin itong dumadaloy.
Nang lumingon ako, nakita kong ganito rin ang ibang mga guro. Ang guro mula sa Kyoto ay gumagamit ng panyo upang punasan ang kanyang mga luha, habang ang guro mula sa Osaka ay nakayuko at humihikbi. Isang linggo na ang nakalipas, lahat kami ay mababa ang tingin sa Pilipinas, kilala lamang bilang isang destinasyong panturista. Ngunit ang Pilipinas na aming naranasan ay lubos na kaiba. Ito ay isang bansang may progresibong edukasyon, isang bansa ng teknolohiya, at higit sa lahat, isang bansa kung saan ang mga tao ay may mainit na puso. Nang lumapag ang eroplano sa Narita Airport, pamilyar ang lupain ng hapon, ngunit kakaiba ang pakiramdam. Isang linggo lamang, ngunit malaki ang ipinagbago ng aking puso. Pagdating sa bahay, ikinuwento ko sa aking asawa ang lahat ng nangyari sa loob ng isang linggo. Lubos siyang nagulat. Hindi ka panipaniwala na ganoon na pala kaunlad ang Pilipinas. Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato sa aking telepono at ipinaliwanag ang bawat isa. Nang gabing iyon, nakatitig ako sa kisam. Ito ang pinakamakabuluhang linggo sa aking 30 taon ng pagtuturo. Isang panahon na nagbigay daan upang makilala ko ang Pilipinas, ang edukasyong Pilipino, at ang mga Pilipino ng tunay. At higit sa lahat, nagpamulat ito sa akin kung gaano kalaki ang aking pagkakamali. Kailangan kong bumalik. Ipinangako ko ito sa aking sarili. Isang linggo pagkatapos bumalik mula sa Pilipinas, hindi pangkaraniwan ang kapaligiran sa faculty room. Nagkumpol-kumpol ang mga guro, maingay na nag-uusap. Nang pumasok ako, isang kasamahan ang nag-abot sa akin ng kanyang cellphone. Sa screen, ang headline, Pagbisita ng 300 gurong hapon sa Pilipinas, nagdulot ng yumanig sa sistema ng edukasyon. Ang balita ay tungkol sa aming study tour. Sinasabi nito na pagkatapos ng aming pagbabalik, ang sektor ng edukasyon sa Hapon ay nagsimulang bigyan ng masusing pansin ang Pilipinas. Dose-dose ng mga tawag at mensahe ang dumating, lahat ay gustong marinig ang kwento tungkol sa Pilipinas. Sa mga sumunod na buwan, isang kamangha-manghang estadistika ang inilabas. Ang bilang ng mga flight booking mula Hapon patungong Pilipinas ay tumaas ng 400% kumpara sa nakaraang taon, lalo na ang mga personal na paglalakbay ng mga tauhan sa edukasyon. Lahat ay gustong makita ang mga paaralan sa Pilipinas gamit ang kanilang sariling mga mata. 6 na buwan ang lumipas, muli akong sumakay ng eroplano patungong Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kasama ko na ang aking asawa. Pagdating muli sa Dide, pakiramdam ko ay parang umuwi ako sa sariling bayan. Ang aking asawa ay namangha sa lahat ng kanyang nakikita. Paulit-ulit niyang sinasabi, totoo nga pala lahat ng sinabi mo. Ganito pala ang Pilipinas. Naging sulit ang isang linggo. Nakabisita kami sa maraming paaralan, nakipag-usap ng malaliman sa mga gurong Pilipino, at nakipagpulong pa sa mga opisyal ng DepEd upang talakayin ang hinaharap na kooperasyon. Hanggang kamakailan lang, hindi ko kilala ang Pilipinas. O mas tamang sabihin, hindi ko sinubukang kilalanin ito. Puno ako ng mga pagkiling. Ngunit ngayon, iba na. Ang Pilipinas ay naging parang pangalawang tahanan ko na. Habang pauwi sa Hapon, naisip ko, kapag nagbago ang puso ng isang tao, magbabago rin ang mga taong nasa paligid niya, at unti-unting magbabago ang mundo. Ang paglalakbay ng 300 guro sa Pilipinas ay unti-unting nagbabago sa lipunang Hapon. Ang pagkakaroon ng ganitong makabuluhang karanasan sa huling bahagi ng aking 30 taong pagtuturo ay isang bagay na dapat kong ipagpasalamat. Ang makilala ang bansang nagngangalang Pilipinas at maibahagi ang karanasang iyon sa maraming tao ang pinakadakilang biyaya sa aking buhay. Ang pagtingin sa mundo ng walang pagkiling, ang pagtanggap sa mga bagong bagay, itinuro sa akin ng Pilipinas ang mahalagang aral na ito. At ito ang pinakadakilang pagkamulat sa aking 60 taon ng buhay.